Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Nagsampa na ng reklamo ang National Bureau of Investigation o NBI sa Department of Justice kaugnay sa inihain na notarized counter affidavit ni dismissed Mayor Alice Go para sa kasong human trafficking noong panahong wala na siya sa bansa. Reklamong falsification by a notary public, use of falsified document, perjury at obstruction of justice ang kinakaharap ni Go at Attorney Elmer Galicia na nagnotaryo sa naturang dokumento. Lamay din sa reklamo 4 na iba pang personalidad na umano'y may kaugnayan sa issue. Wala pang inilalabas na pahayag ang kampo ni Go at Galicia kaugnay ng isinampang reklamo ng NBI. Yung aming task force GUO, after investigation and collation of evidence, we finally came out with a cases, hindi cases against Alice Go and 5 others of her cohorts. True enough, after the examination conducted by our QDD, it was proven that the sample signatures appearing on all those documents as compared to the supposed signature appearing on the counter affidavit were actually not written by one and the same person. So basically what this actually means is that iba po ang pumirma doon sa counter affidavit. Hataw Balita ngayon. Naghain ng panukala si Senator Loren Legarda na imbestigahan ng Commission on Elections o COMELEC at Philippine Statistics Authority o PSA ang birth registration ng mga individual na may mga issue sa kanilang pagkakakilanlan na nag-aangad makakuha ng mga posisyon sa 2025 elections. Kasunod ito ng posibilidad na mas maraming dayuhang mamamayan ang nakakakuha ng mga birth certificate katulad ng kaso ni dismissed Mayor Alice Go. Sa isang press conference kahapon, October 3rd, iginiit ni Legarda na mahalagang suriin ng lahat ng mga kandidato, lalo na mga nag-file pagkatapos ng October 8. Ipinahayag ni Legarda na dapat maging mapanuri ang mga ahensya ng gobyerno upang maiwasan ang impluensya ng mga sindikato na aniya ay isang issue ng pambansang seguridad. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng presidente ng Partido ng Demokratikong Pilipino na si Senator Robin Hood Padilla na patuloy nilang kinakausap ang pamilya Duterte na isa sa kanila ang tumakbo rin sa Senado. Binibigyan nila ng mga ito na magdesisyon hanggang huling araw ng COC filing sa October 8. Iginiit ni Padilla na mahalaga para sa kanila na may Duterte sa kanilang lineup, lalo na ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na may matagal ng karanasan sa politika sa kabila ng may edad na ito. Hanggang ngayon, nakikiusap kay Mayor na tumakbo. Bilang partido, ako ang presidente ng PDP. Gusto ko na tumakbo siya. Hindi siya isa sa mga anak niya. Mas matindi ang wisdom. Ito ang kailangan natin sa leader natin, yung wisdom. Nakita naman natin yung wisdom ni Pangulong Duterte nung panahon ng pandemic, kalagpasan natin yung pandemic. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ng Department of Foreign Affairs o DFA na masusi nilang minomonitor ang mga ulat tungkol sa di umano'y mga lihim na operasyon ng foreign spies sa Pilipinas. Ayon kay DFA spokesperson Maria Teresita Daza, nakikipagtulungan sila sa iba pang ahensya ng gobyerno upang imbestigahan ang isyong ito na mahalaga para sa pambansang seguridad. Inilabas ang pahayag ng DFA kasunod ng pagtalakay ng House panel ang aligasyon ng gambling tycoon na si Jiang sa isang bahagi ng dokumentaryo ng Al Jazeera na naglalaman ng impormasyon tungkol kay Go Waping na pinaniniwala ang tunay na pangalan ni dismissed Banban Mayor Alice Go. Itinatanggi ni Go na kilala nito si Xie at sinabing hindi siya isang espiya. Samantala, ipinahayag ng National Security Council o NSC na mayroon silang mabisang counterintelligence efforts laban sa mga dayuhang espiyang nag-ooperate sa bansa. Hataw Balita ngayon.
Inihayag kahapon, October 3, ni Senator Ronald Bato de la Rosa na mayroon manong mga nagpapakilalang taga-International Criminal Court o ICC na tumatawag sa kanyang opisina at nagtatanong kung maaari siyang ma-interview. Sa kanyang paghahain ng Certificate of Candidacy nitong Huwebes, natanong si Senator Bato kung meron bang ICC prosecutor ang nakikipag-ugnayan sa kanya kaugnay sa issue ng extrajudicial killing sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Aniya, mayroon na umanong mga tumatawag sa kanyang opisina, subalit ipiniliwanag nito na hindi niya sila pinagbibigyan o dahil maaaring manluloko lamang ang mga ito. Muli namang nanindigan ang mambabatas na walang jurisdiksyon ng ICC na mag-imbestiga sa Pilipinas. Wala. Merong nag-contact sa opisina pero in-ignore man namin dahil alam man namin na wala silang jurisdiction sa atin. May nagko-contact sa opisina ko pero in-ignore namin. Hindi namin kinausap. Hindi namin pinatulan. Baka mamaya, mga ng mga tao no, na sumasakay sa isyu, no? Hataw Balita ngayon. Inaasahan na ng House Quadruple Committee na i-deny din ng Supreme Court ang inihaing writ for certiorari at prohibition ni dating presidential spokesperson Harry Roque laban sa 4 House panels. Layo ng petisyon na pigilan ng Kongresong iobliga siyang dumalo ng mga pagdinig at isumite ang mga hinihinging financial documents ni Attorney Roque kaugnay ng mga ari-arian nito. Git naman ni Quadcom Overall Chairperson Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, makatutulong sa investigasyon sa illegal Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs ang hinihinging dokumento ng mga kongresista tungkol sa kontrobersyal o questionableng paglobo ng assets ni Attorney Roque. Bagamat maasa pa rin po kami na titignan pa rin ng hukuman yung merito doon naman sa aming petisyon ng certiorari at prohibition. The legal team of the Quadcom will submit its comment in the next 10 days as we were asked by the Supreme Court. So we will do that. And hopefully, the Supreme Court will decide as well to deny the petition for certiorari of Attorney Harry Roque. Hataw Balita ngayon. Ipinahayag ni Justice Secretary Crispin Boying Remulla na nais ng mga opisyal ng Timor-Leste na agad masolusyonan ang kaso ng dating kongresista ng Negros Oriental na si Arnolfo Arnie Tevez Jr. Kaugnay ito ng kanyang courtesy visit sa Pangulo ng Timor-Leste na si Jose Ramos Horta. Sa isang press briefing kahapon, October 3, ibinahagi ng kalihim na tinalakay nila ng Pangulo ng Timor-Leste na si Jose Ramos Horta ang sitwasyon ni Tevez kasama ng iba't ibang issue. Nilinaw ni Remulla na walang itinakdang timeline ng Timor-Leste para sa pagbabalik ng dating mambabata sa bansa na naaresto noong Marso batay sa red notice mula sa Interpol. Inaasahan ng mga opisyal na magpatuloy ang legal na proseso para kay Tevez na naharap sa mga kaso ng pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo. Hataw Balita ngayon. Naniniwala ang House Quadruple Committee o Quadcom na may sapat ng batayan upang makapaghain ng kaso laban kina dating Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO General Manager na si Royina Garma at National Police Commissioner Edilberto Leonardo. Ang dalawa ang itinuro ni Lieutenant Colonel Santi Mendoza na nasa likod umano ng pagpapatay kay dating PCSO Board Secretary Attorney Wesley Barayuga. Nagpapasalamat ang pamilya at ang pamilya ng pinaslang na abogado sa Quadcom dahil muling nabuksan ang kaso na sa tingin nila ay inupuan lamang sa loob ng 4 na taon. Ayon kay Quadcom Overall Chairperson Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, mukhang pinag-aaralan na ito ng Department of Justice kasunod ng testimonya ng mga testigo laban kina Garma at Leonardo. And the
the testimonies of the two witnesses, si Lieutenant Colonel Santi Mendoza and Mr. Nelson Mariano, we feel that these are perhaps substantial already, to be able to file charges against the persons involved. But again, ito ay dapat ang DOJ ang mag-aral dyan at pag-aralan kung kinakailangan ng ma-file yung kasong yan. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ng Commission on Election o COMELEC kahapon, October 3, na nag-withdraw ang St. Timothy Construction Corporation o STCC mula sa pagiging election machine provider ng bansa. Ipinahayag ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na tinanggap ng MIRU at iba pang local company sa joint venture ang withdrawal mula sa partnership ng St. Timothy. Sinasabing tatakbo sa darating na eleksyon ang may-ari nito. Nangako naman ang MIRU na tutuparin ang kanilang mga obligasyon sa kontrata para sa Automated Election System o AES sa May 2025 elections. Hataw Balita ngayon. Nagsagawa ang Office of Civil Defense o OCD ng mga hakbang upang matulungan ang mga komunidad na naapektuhan ng phreatomagmatic eruption ng Bulkang Taal. Ipinahayag ni Undersecretary Ariel Nepomuceno ng OCD na nakikipagtulungan sila sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at mga lokal na gobyerno sa Calabarzon Region upang masubaybayan ang sitwasyon. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ang phreatomagmatic eruption ay dulot ng pagsanib ng magma sa tubig. Patuloy na naglalabas ng asupre ang bulkan sa nakaraang 3 taon. Nananatili sa Alert Level 1 ang Taal na nagpapahiwatig ng patuloy na banta ng eruptive activity. Ipinagbabawal ng PHIVOLCS ang pagpasok ng sinuman sa Taal's Permanent Danger Zone, lalo na sa main crater at Daang Castilla Fissure. Hataw Balita ngayon. Iniutos ng military forces ng Israel sa mga residente na mahigit 20 bayan sa timog ng Lebanon na lumikas kasabay ng pag-atake sa mga lokasyon ng Hezbollah sa isang suburb ng Beirut. Umabot na sa 70 ang bilang ng mga bayan na nasa ilalim ng evacuation calls na nagpapakita ng posibilidad ng mas malaking operasyon laban sa armadong grupo na suportado ng Iran. Ipinahayag ng mga otoridad ng Lebanon na mahigit sa 1.2 milyong Lebanese ang napilitang lumikas na nagresulta sa pagkasawi ng halos 2,000 residente mula nang magsimula ang tensyon sa rehiyon. Ayon sa World Health Organization or WHO, 28 healthcare workers na ang nasawi sa nakalipas na 24 na oras. Nagbabala naman ang Iran na handa silang tumugon sa pag-atake ng Israel habang nananawagan ang EMIR ng Qatar ng agarang ceasefire. Muling sasabak sa darating na eleksyon si dating Batangas Representative Vilma Santos Recto. Tatakbo si Ate B bilang gobernador ng Batangas sa darating na 2025 midterm elections. Habang magsisilbi naman na kanyang running mate ang kanyang anak at host na si Lucky Manzano na naghain ng Certificate of Candidacy sa pagka-vice-gobernador. Gayun din ang nakababatang anak ni Vilma Santos na si Ryan Recto, nakakandidato naman bilang congressman ng ika-6 na distrito ng Batangas. Samantala, muli ring naghain ng kanyang COC sa pagka-alkalde si Sual, Pangasinan Mayor Dong Kalugay. Matatandaan na isa si Mayor Kalugay sa inimbitahan sa pagdinig ng Senado kaugnay sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Kasama rin sa mga naghain ng kandidatura ngayong o kahapon para sa local position si dating Senador Antonio Trillanes IV na tatakbo naman bilang Mayor ng Caloocan City. Hataw Balita ngayon. Naghain na ng kanyang Certificate of Candidacy para sa eleksyon si Manila Mayor Hani Lacuna Pangan. Kasama niya sa COC filing ang running mate na si incumbent Vice Mayor Yul Servo.
Samantala, inaantabayanan din kung magpa-file ng kandidatura si dating Mayor Isko Moreno. Kamakailan sinabi ni Lacuna na nakaramdam siya ng betrayal nang malaman na may planong bumalik si Yorme bilang alkalde ng lungsod matapos sabihin noong 2022 na magre-retiro na siya sa politika. Matapos ang matalo siya sa presidential elections. Ito naman ang naging mensahe ni Dumagoso ukol sa kanyang reaksyon sa pahayag ni Mayor Lacuna. Peace be with you. Hayaan ko na lang ang taong bayan sa Maynila ang sumagot. Sir, confident kayo na you will be back as your mayor? I'll see you soon. Hataw Balita ngayon. Naghain ng Certificate of Candidacy o COC kahapon, October 3 si Dr. Willie Ong sa pamamagitan ng kanyang asawa na si Dr. Liza Ong at ng kanilang abogado. Hindi nakapunta ng personal si Doc Willie dahil nasa Singapore ito para sa medical treatment kaugnay ng kanyang sakit na sarcoma, isang uri ng kanser. Emosyonal si Doc Liza at nagpasalamat siya sa mga nagdarasal para sa kanyang asawa. Ayon sa kanyang abogado, kanilang abogado, inaasahang sa susunod na buwan ay makababalik na sa bansa si Doc Willie at posibleng makasama na rin ito o umano ito sa kampanya ng personal. He will be able to go back to the Philippines by end of November and he will be available to physically campaign by December. Andito po ako para ang may bahay ni Doc Willie Ong. Para i-represent siya for senator. Maraming salamat po sa lahat ng nagdasal for Doc Willie Ong. Thank you po. Hataw Balita ngayon. Tinanggihan kahapon, October 3, ni dismissed Mayor Alice Go ang panukalang sumailalim siya sa medical check-up matapos makitaan ng impeksyon sa kaliwang bahagi ng baga. Sa isang mensahe, sinabi ng abogado ni Go na si Attorney Nicole Hamila na nasa diskresyon ng kanilang kliyente kung magpapasuri tungkol sa kanyang kalusugan. Una nang sinabi ng Bureau of Jail Management and Penology na pinayagan ng korte ang hiling nilang dalhin si Go sa isang ospital sa labas ng Pasig City Jail upang matiyak ang kanyang kondisyon. Gayunman, nilinaw ng BJMP na inisyatibo nila ang request sa korte matapos maungkat sa nagdaang pagdinig sa Senado ang health condition ng dating alkalde. Una nang lumabas sa x-ray result ni Go na mayroon siyang posibleng lung infection, ngunit nagnegatibo naman ng isailalim sa test para sa sakit na tuberculosis. Hataw Balita ngayon. Abot sa mahigit 200 empleyado ang naaresto ng mga otoridad nang salakayin nila ang tanggapan ng isang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa Pasay City bandang alas 6 ng hapon nitong Huwebes, October 3. Naniniwala si Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK Undersecretary Gilbert Cruz na ilan sa mga naaresto ay mga big boss ng POGO. Susuriin naman ng mga otoridad ang mga nakumpiskang computer, cellphone, SIM card at iba pang kagamitan upang makapagsampa ng kaso laban sa mga nadakip ng POGO o ng POGO personnel. Hataw Balita ngayon. Ilang lugar sa bansa ang nagsuspindi ng klase ngayong araw, October 4, bilang pakikisa sa selebrasyon ng World Teachers Day. Walang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa mga bayan ng Victoria Concepcion at Capas sa Tarlac. Gayon din sa Barugo sa probinsya ng Leyte, habang wala namang pasok sa pampublikong paaralan sa Magalang, Pampanga. Nag-anunsyo rin ng suspensyon ng klase ang lungsod ng Maynila bilang pakikisa sa National at World Teachers Day. Walang pasok ang daycare hanggang high school sa mga pampublikong paaralan sa lungsod. Suspindido rin ng klase sa pamantasan ng lungsod ng Maynila o PLM at Universidad de Manila o UDM. Habang wala namang pasok ang mga pampublikong paaralan mula elementarya hanggang kolehiyo sa Makati City.
Nagdesisyon si Iloilo City Mayor Jerry Treñas na hindi na tatakbong muli sa darating na 2025 midterm elections. Sa inilabas ng pahayag ng alkalde, sinabi nitong tatapusin na nito ang kanyang huling termino sa pagka-alkalde. Tatakbo naman anya sa pagka-mayor ang anak nitong si Raisa. Nagpasalamat naman si Treñas sa mga Ilonggo sa pagsuporta sa kanya. Hataw Balita ngayon. Naghain naman ang kanyang Certificate of Candidacy si self-confessed drug lord Roland Kerwin Espinosa upang tumakbo bilang mayor ng Albuera, Leyte. Si Kerwin ay anak ni dating Albuera mayor na si Ronaldo Espinosa. Nasangkot ang mag-ama sa illegal drug trade sa Eastern Visayas noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sumuko si Ronaldo sa mga otoridad noong 2016 ngunit napatay sa loob ng kanyang kulungan. Ayon kay Kerwin, tatakbo siya upang tulungan ang mga inapi anuman ang kanilang estado o kalagayan sa buhay. Humina na ang bagyong Kraton, subalit patuloy ang pinsalang dulot nito sa Taiwan. 2 individual naman ang naiulat na nasawi dahil sa pananalasa ng bagyo sa southwestern portion ng bansa. Ito ang humahataw na balita ni Amiel Pascual. Hataw Balita ngayon. Binaba na sa tropical storm status si Typhoon Kraton kahapon October 3 dahil sa paghina ng bagyo, subalit may dala pa rin itong malakas na hangin at buhos ng ulan sa buong Taiwan. Namataan itong Huwebes ang mata ng bagyo sa Kaohsiung, southern portion ng bansa na may lakas na hangin na aabot sa 136 km per hour ayon sa Central Weather Administration or CWA. Dahil sa dalang lakas ng hangin, ilang mga gusali ang tinangay ang mga bubong at mga natumbang puno. 2 individual naman ang naitalang nasawi, mahigit 200 ang sugatan at ilang naiulat na nawawala. Samantala na ibalik na ang supply ng kuryente sa mahigit 100,000 mga bahay, subalit nasa 50,000 pa ang nanatiling walang supply ng kuryente. Mahigit 200 domestic at international flight naman ang kansilado sa main airports ng Taiwan. Bagamat hindi patuloy ang nililisan ni Typhoon Kraton ng Taiwan, balik na sa normal ang pasok sa mga paaralan at trabaho maliban sa Kaohsiung, Pingtung, Hualien at New Taipei City. Ayon sa CWA, inaasahang bago maglandfall ang bagyong Kraton sa Taipei ngayong araw ay isa na itong tropical depression. Amiel Pascual, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon. Tinatayang maabot sa 12,200 ang nao-ospital kada taon sa Canada dahil sa influenza, habang nasa 3,500 naman ang bilang ng mga namamatay sanhi ng komplikasyong dulot ng nasabing sakit. Kaya naman pinapayuhan ng mga mamamayan na magpabakuna upang maiwasan ang komplikasyon at pagkalat nito. Mula sa Edmonton, Canada, may humahataw na balita si Bianca Quijano live. Hataw Balita ngayon. Bianca, ano ang payo ng mga eksperto para sa nalalapit na flu season? Yes, amigo, kasabay ng pagbaba ng temperatura sa Canada ay ang pagsisimula ng cold and flu season sa bansa. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nasa average pa ang bilang ng mga naoospital at namamatay dahil sa flu virus. Lumalabas din sa pag-aaral na ang COVID-19 pa rin ang pangunahing sanhi ng mga malulubhang kaso. Paalala ng Public Health Agency of Canada o PHAC na pinakamabisang paraan ang pagbabakuna upang maprotektahan ang sarili laban sa respiratory illnesses. Iminungkahi naman ng National Advisory Committee on Immunization o NACI na magpabakuna ng COVID-19 vaccine ang mga dati nang nabakunahan at hindi pa nababakunahan, lalo na sa mga may mas mataas na panganib na mahawa ng COVID-19. Balik sa iyo, amigo. Napakahalaga, Bianca, na magpabakuna, no? Pero sino ba yung mga dapat na makakuha ng flu shot sa Bianca? Yes, amigo, ayon sa mga health experts, no, dito
sa Canada na ang mga population that belongs under the immunocompromised, no, yung mga pregnant women, are elderly, and people with existing medical conditions, no? Ang kailangan talaga na ma-prioritize ang kanilang pagbabakuna this coming fall and winter season because they are more susceptible, amigo, na makakuha ng flu at iba pang sakit. Alright, maraming salamat Bianca Quiano mula sa Edmonton, Canada, kung saan 10 kaso na ng influenza ang naitala ngayong September 2024. Hataw Balita ngayon. Dumaranas umano ng hindi makatarungang pagtrato ang temporary agricultural workers dito sa Estados Unidos dahil sa tinatawag na forced meal plan. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Jenny Rico live. Hataw Balita ngayon. Jenny, ano ba itong tinatawag na forced meal plan dito yan sa US? James, ang forced meal plan ay ang pagkain na ibinibigay ng employers sa H-2A workers o temporary foreign workers na nagtatrabaho sa agricultural sector sa Estados Unidos. Ngunit hindi ito libre dahil kinakaltas ng employer sa mga empleyado nito ang pinambibili ng kanilang pagkain. At ayon sa ilang mga trabahador, hindi umano sapat ang pagkain na ibinibigay sa kanila kumpara sa kinakaltas na pera sa kanilang mga sahod. Sa kontrata na pinipirmahan ng employee at employer, dapat nabigyan ang mga trabahador sa loob ng isang araw ng pagkain sa umaga, tanghali at gabi sa budget na hindi lalampas sa $15.88 o halos 665 pesos. Ngunit may ilang employer na hindi sumusunod dito at nag-charge na higit sa kanilang napagkasunduan dahilan upang lumiit ang sahod ng mga trabahador. Hindi naman makapagreklamo ang karamihan sa mga trabahador dahil sa takot na mawala ng trabaho. Balik sa iyo, James. Yan, Jenny, kung sa election merong dagdag bawas, dito parang puro bawas lang. Meron bang ganyan na pangyayari din sa inyo dyan sa Canada, Jenny? James, dito sa Canada, mayroon ding tinatawag na Temporary Foreign Worker Program at mayroon din silang pinipirmahan na kontrata sa pagitan ng empleyado at saka yung trabahador. Pero James, hindi gaya dyan sa US, no? Hindi ganun kadetalyado yung kasunduan pagdating sa pagkain. Sa halip ay may laya yung mga trabahador dito na bumili ng kanilang sariling pagkain. Pero mahigpit din dito, James, so dahil nagko-conduct dito ng announced o unannounced inspection yung gobyerno sa mga workplace para makita kung may mga naaabuso din na foreign workers. At hindi rin naiiwasan yan dito, James, meron din iba na napapatunayang hindi sila sumusunod sa Employment Standards Act at pinagbabayad sila ng fine o kaya ay hindi na sila pinapayagang kumuha pa ng foreign workers, James. I think it happens to the best of us, pero sana maayos nila yan. Maraming salamat, Jenny Rico mula sa Toronto, Canada, na isa sa may pinakamataas na populasyon ng immigrants sa labor force. Hataw Balita ngayon. Magpapadala ang Myanmar ng isang mataas na opisyal ng Foreign Ministry nito sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN summit sa Laos sa susunod na linggo. Hangad nitong lumahok sa nasabing summit matapos ang de facto ban sa top-level representation ng bansa habang humihingi ng suporta ng rehiyon. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Ipadadala ng bansang Myanmar si Ong Kyaw Mo, Permanent Secretary ng Foreign Ministry sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN meeting sa Vientiane na magsisimula sa October 9. Ito ang magiging kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 4 na taon para sa Myanmar na makilahok sa isang regular na ASEAN Summit. Nilimitahan ng ASEAN ang pagsali ng Myanmar sa mga pangunahing pagpupulong ng mga top leader at mga miyembro ng gabinete nito pagkatapos ng military takeover noong February 2021. Inaasahang sasang-ayon ng mga miyembro ng ASEAN sa pagpapadala ng Myanmar ng isang senior diplomat sa summit. Naging bukas ang pamahalaan ng Myanmar sa pakikipagkompromiso sa ASEAN habang lumalawak ang hidwaan nito at ng armadong ethnic groups na nakaapekto sa kalakalan at seguridad ng bansa at nagpalalim ng krisis pang-ekonomiya ng Myanmar.
dahilan upang ito'y humingi ng suporta mula sa ibang bansa. Sumang-ayon ng ASEAN Foreign Ministers noong Enero na ipagpatuloy ang pagbibigay ng humanitarian aid sa Myanmar. Kaya naman noong Setyembre, ipinadala ang relief goods para sa mga nasalanta ng pagbaha dulot ng bagyong Yagi sa pamamagitan ng ASEAN Disaster Response Center. Gayunpaman, hindi pa tiyak ang patuloy na partisipasyon ng Myanmar sa mga darating na summit dahil sa hindi pagkakasundo ng mga ASEAN members ukol sa pagharap sa problemang militar ng Myanmar. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Patuloy po na humihina itong si Bagyong Julian and nakapasok na nga po muli ito ng ating Philippine Area of Responsibility kahapon at eventually po naglandfall dito sa may southern Taiwan. And as of 4 in the morning kanina ay huli itong namataan 240 kilometers north-northwest of Itbayat, Batanes. Taglay na lamang ang hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at may gustiness hanggang 75 kilometers per hour. Sa ngayon ay almost stationary po ito, halos hindi gumagalaw sa kanyang kinalalagyan in the last 6 hours. At base naman sa ating latest satellite animation, mayroon pa rin tayong mga kumpul ng ulap na minomonitor po sa loob and paligid ng Philippine Area of Responsibility. Base po sa pinakakontract na Pag-asa, inaasahang mas hihina pa itong si Tropical Depression Julian na maaaring pagsapit po mamayang tanghali ay maging low pressure area na lamang and after 24 hours ay posibleng malusaw na ito habang nasa may southern portion of Taiwan. Attributed yung paghina nito dun sa rugged terrain or bulubundukin na lugar dito sa may southern portion of Taiwan at yung paglamig ng hangin dito sa may area ng southern Taiwan at paglamig na rin po ng karagatan sa paligid ng bagyo. Samantala, yung ating mga cloud clusters na tinutukoy is the Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Ito po yung linya kung saan nagtatagpo ang hangin from the northern and southern hemispheres. Kapag nagkakaroon ng mga convergence ng hangin, asahan po yung mga kaulapan at mga pag-ulan na minsan ay malalakas pero hindi naman po ito tuloy-tuloy. Asahan ng ITCZ sa mga susunod pa na araw sa ating bansa. Sa ngayon na po, wala na tayong gale warning o yung pagtaas sa mga pag-alon dahil doon sa paghihina nga nitong si Bagyong Julian. Subalit asahan pa rin po yung 2 hanggang 3 metrong taas na mga alon dito po sa baybayin sa may Northern Luzon. Kabilang na dyan ang Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Region, down to Zambales and Bataan. For the rest of our country, asahan naman yung nasa kalahating metro na taas sa mga pag-alon pero kapag meron tayong mga thunderstorms at mga malalakas na pag-ulan, possible na tumaas pa sa higit 2 metro yung ating mga pag-alon panandalian. And for our weather forecast, sa susunod pa na 3 araw o hanggang early next week, magpapatuloy po yung epekto ng Intertropical Convergence Zone at maaaring maapektuhan na itong malaking bahagi ng Mindanao, malaking bahagi pa rin ng Visayas, Calabarzon, Bicol Region hanggang dito sa Mimaropa, and lalawigan po ng Aurora. So asahan din po yung mga pag-ulan. Bagamat hindi naman ito tuloy-tuloy, minsan po malalakas kahit mag-ingat pa rin po sa mga flash floods or landslides. Ang Metro Manila, natitirang bahagi ng Luzon, itong northern and central portions, mga isolated thunderstorms lamang po yung mararanasan, habang hindi pa rin natin inaalis yung tsansa na may mga mabubuong kumpul ng ulap at mga shallow circulations sa silangan po ng ating bansa na nakapaloob dun sa Intertropical Convergence Zone. So lagi po tayong mag-aantabay. Sunrise natin is 5:46 in the morning, sunset 5:43 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Benison S. Tareha. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Naging matagumpay ang pagsasagawa ng mass bloodletting ng Members Church of God International o MCGI dito sa Pilipinas maging sa ibang bansa. Bukod sa MCGI, naging kaisa rin sa advokasyang ito ang ilang pang mga ahensya ng gobyerno. Si Lizel Nael humahataw. Ilan lamang
sina Randy Macaro at Alfredo Quibral Jr. na kapwa taga Camarines Norte at si Loreto Enriquez na taga Butuan sa libo-libong nagdodonate ng dugo tuwing magsasagawa ng mass bloodletting activity ang Members Church of God International o MCGI. Kaya po mga nagdodonate ng dugo, pati po para makatulong sa kapwa, sa mga nangangailangan. Ang nakapag-udyok po sa akin dito, unang-una siyempre, at ikain na ito sa amin ng mga ngaral na si Brother Eric sa MCGI, mag-share tayo sa ating kapwa. Experience ko po sa pag-donate ng dugo is maganda po siya sa katawan, tsaka nakapagbibigay din po tayo ng tulong sa ating kapwa. Ito'y isinasagawa hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibayong dagat. Maging ang mga rescuers sa UNTV News and Rescue ay hindi nag-atubiling makibahagi sa gawaing ito upang kahit paano'y makadugtong sa buhay ng isang nangangailangan. Masaya po sa pakiramdam na nakapag-donate po ako ng dugo. Dahil po sinasabi naman po sa Biblia, yung pag-donate po ng dugo is pagbabagi po ng Diyos. Importante is para din sa ating kalusugan na maging maayos po yung circulation ng ating Naging kaisa rin sa blood donation activity na ito ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, gaya ng Philippine National Police o PNP. Yung PNP po naman po, very supportive naman po sa ganitong programa na MCGI po na blood letting po at always naman po kaming nagpa-participate dito po and very helpful din naman po to sa community at ang PNP naman po hindi lang po ang gawain namin po ay mag-police the area po. Meron din po kami mga ibang ginagawa po katulad nito para makatulong din po sa ibang kababayan natin. Palagi na rin nagiging katuwang ng MCGI ang Philippine Red Cross, Department of Health at iba pang organisasyon sa iba't ibang lugar sa mahalagang gampaning ito. Po in terms sa mga benepisyo na makukuha ng isang donor sa pagdodonate ng dugo, unang-una na po yung pagkakaroon ng improved na physical health. According po sa pag-aaral, ang palagian pong pagbibigay ng dugo ay nakakatulong para mapababa yung pagkakaroon ng cardiovascular diseases. Bukod pa po doon sa physical health na may bibigay nito sa tao, ang pinaka-benefits po talaga yung makakatulong po tayo, makakatulong si donor sa mga tao na nangangailangan ng dugo. Umabot sa halos 2,585 ang bilang ng mga nag-donate ng dugo sa buong Pilipinas. Nasa kabuuang 1,163 litro ng dugo ang nakolekta sa isinagawang mass bloodletting na ito. Dadalhin sa mga partners blood bank ang mga dugong na i-donate at isa sa ilalim muna ito sa mga screening upang matiyak na ang dugo ay ligtas na maisalin bago pa ipagkaloob sa mga pasyenteng nangangailangan ng dugo. Lizel Nael, humahataw sa balita ngayon. Umabot na sa ikalawang araw nitong Miyerkules ang kilos protesta ng 45,000 embarkador o dock workers sa East Coast at Gulf Coast dito sa Estados Unidos. Wala pa rin napagkasunduan ang dalawang panig. Ito ang humahataw na balita ni Christy Rosasia. Hataw Balita ngayon! Hinarang ng mga manggagawa ng International Longshoremen's Association ang mga kargamento sa pantalan mula Maine hanggang Texas. Posibleng umabot sa $5 bilyong ang arawang pagkalugi sa ekonomiya dahil sa kilos protesta.
Hinimok ni United States President Joe Biden ang mga port company na itaas ang kanilang alok na sahod upang magkaroon ng kasunduan sa mga dock worker at matapos na ang strike. Ayon sa mga ekonomista ng Morgan Stanley, inaasahang tataas ang presyo ng mga bilihin, lalo na sa mga pagkain kapag nagtagal pa ang kilos protesta. Inilunsad ng ILA ang kanilang aktibidad noong Martes matapos mabigong magkasundo sa United States Maritime Alliance o USMX para sa isang bagong 6 na taong kontrata. Nais din ng Unyon na magkaroon ng $5 na pagtaas sa sahod bawat oras sa loob ng 6 na taon at pagtigil sa mga automation project na nagbabanta sa mga trabaho ng Unyon. Christy Rosasia, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Plano ng Vietnam na maglunsad ng North to South High-Speed Railway gamit ang lokal na pondo ng bansa upang hindi na umasa sa foreign loans. Itong mahataw na balita ni Axis Salem. Hataw Balita ngayon. Isang high-speed railway ang balak itayo ng Vietnam mula sa kanilang domestic fund. Ito ay naglalayong mabawasan ang pagdidepende sa foreign loans at matiyak ang mas mahusay na kontrol sa konstruksyon at operasyon nito. Ayon sa Deputy Ministry of Transport na si Nguyen Dan Huy, pinag-aaralan nila ang proyekto sa loob ng 18 taon at nagpapadala pa ng mga delegasyon sa iba't ibang bansa upang matuto sa pagdevelop ng high-speed railway. Tinatayang aabot sa 1.713 trillion Vietnam dong o 67.34 billion US dollars ang halaga ng proyekto at inaasahang makukumpleto sa 2035. Plano ng pamahalaan na simulan ng feasibility studies ng proyekto bago mag-2026, habang ang konstruksyon ay inaasahang sisimula sa 2027. Nakatuon ang plano sa paggamit ng 350 km/h na teknolohiya para sa mas mabilis na biyahe at mas maraming pasahero kumpara sa 250 km/h. Bagaman mas mataas ng 8 to 9% ang gastos, makakakuha naman ng mas maraming biyahero ang mas mabilis na linya. Axis Salem, humahataw sa balita ngayon! Isasagawa ang kauna-unahang Zero Waste Filipino Food and Wine Summit sa San Francisco, USA. Samantala, magkakaroon naman ng Filipino Professional Convention 2024 sa Toronto, Canada sa October 26. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon. What's up, kabayan? Inanyayahan ng ating mga kabayan sa San Francisco sa kauna-unahang Zero Waste Filipino Food and Wine Summit. Gaganapin ito sa October 6 mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 9 ng gabi. Para sa kumpletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa San Francisco sa facebook.com/PHNSF. Itatampok naman ng obra ng 11 Filipino artist sa art exhibit na Intangible Cultural Heritage. Maaari itong makita sa Kalayaan Hall ng Philippine Consulate sa Milan mula October 7 hanggang October 14. Iniimbitahan naman ang Filipino community sa Al Qunfuda, Saudi Arabia sa isang town hall meeting. Gaganapin ito sa October 11, alas 6 ng gabi, umantabay lamang para sa lokasyon ng nasabing event. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Jeddah sa facebook.com/PHLinJeddah. Samantala, magsasagawa naman ng Filipino Professional Convention 2024 sa Toronto, Canada. Gaganapin ito sa October 26, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Improve Canada sa Bonn. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Toronto sa facebook.com/PHInToronto. Lynn Perez, sumahataw sa balita ngayon. Nasawi sa nangyaring ambush sa Malolos City ang Association of Barangay Captains o ABC President ng Bulacan at ang personal driver nito, si Nestor Torres, sumahataw. Hataw Balita ngayon. Tagtad ng bala ang loob ng sasakyan ng Association of Barangay Captains o ABC President ng Bulacan at Provincial Board Member Ramil Capistrano.
Kasama sa nasawi ang personal driver nito na si Cedric Suarez sa Barangay Ligas, Malolo City, pasado alas 5 ng hapon nitong Huwebes, October 3. Base sa salisay ng isa sa mga saksi na kasamahan ng mga biktima na nakaligtas. Pauwi na sana sila sa bayan ng San Rafael nang nakita nila ang isang lalaking nakatayo na nakajacket. Anya, pinalad silang makaligtas kasama ang isa pang kasamang na babae sa likod ng sasakyan dahil hindi na binuksan ng suspect ang pintuan. Ayon kay Acting Provincial Director Police Colonel Sator Ijong, hawak na nila ang CCTV footage sa nangyaring krimen. Pero hindi pa sila muna makapagbigay ng detalye dahil kasalukuyan pa rin ang investigasyon. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Pinilaan ng libo-libong kababayan natin mula sa Central Luzon ang serbisyong medikal, dental at optical at free store sa isinasagawang Grand Fiesta ng Diyos ng Members Church of God International sa Apalit, Pampanga kahapon. Nagbabalik si Nestor Torres. Saksing buhay si Cristina Santos sa sama-samang paggawa ng Members Church of God International o MCGI. Ilang beses na rin siyang nakapagpa-check up sa La Verdad Diagnostic Center. Nalaman ko po na mayroon po ako sakit sa puso. Ilang araw na po ako na ECG noon. Kaso po, hindi pa po ako nakakainom ng gamot. 3 araw na po. Ginawa ko po, nagpunta po ako dito para magpa-check up po. Yun po, nabigay po nila lahat ng gamot na gusto ko. Kahapon, October 3, alas 5 pa lang ng madaling araw, ay isinama niya ang kapatid niyang si Saturnino, isang PP o PWD, at muling nagbaka sakali na makapag-uwi ng libreng grocery. Pero bukod sa grocery, nakatikim ang magkapatid ng libreng lechon na hindi nila regular na natitikman. Magalang po sila. Nagpapasalamat po ako sa mga MCGI na maganda po yung pakikitungo ninyo sa tao. Wala po kayong pinakitang pangit na anuman po. Ilan lamang si Aling Cristina at Mang Saturnino sa libu-libong recipient ng pre-store. Bukod dito, iba't ibang serbisyo ang pinilahan ng ating mga kababayan sa nasabing selebrasyon. Hindi lang sa Central Luzon, kundi sa iba't ibang panig ng bansa. May libreng medical at dental services, legal consultation, libreng gupit, libreng gamot, at libreng salamin sa mata, gaya ng natanggap ng 72 years old na si Nanay Chodora. May libre na rin akong salamin at mayroon pang gamot na 1 year. Isa lang gamot, 1 year na. Wow. Parang gusto kong maluha. Naluluha na nga ako. Gusto kong maiyak sa tuwa. Dahil sa mga taong natutulungan, hindi lang ako. Marami. Salamat sa Diyos. Ang Grand Fiesta ng Diyos ay paraan ng MCGI upang magpadama ng lingap sa kapwa, hindi lang sa kapatiran kundi sa lahat ng uri ng tao, anuman ang lahi o relihiyon o estado sa buhay o anuman ang pananampalataya. Ang gampaning ito ay sasama-samang pagtutulungan ng kapatirang MCGI sa paggabay ni Brother Daniel Rason. Ito po ang ibig naming maipractice, makapagpatuloy na gumawa ng mabuti sa lahat. Sa buong mundo, sa iba't ibang bahagi ng daigdig, tayo po ay sabayang nagsasagawa ng paglingap sa ating mga kapwa-tao. Yan po ang pag-uugali na itinuturo sa loob ng Iglesia ng Diyos na ang sabi ni Santiago sa 2:1 ng kaniyang sulat, mga kapatid ko, yayamang mayroon kayong pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo na Panginoon ng kaluwalhatian ay huwag magtatangi sa mga tao. Kaya po, kayo po ay welcome sa atin pong ginagawa na Fiesta ng Diyos at sa atin pong Brethren Day. Habang nagsasaya, nabubusog! Nasisiyahan ako kasi nakakapagpakain tayo ng mga tao na less fortunate sa atin. At salamat sa Diyos at naibahagi natin sa kanila yung paggawa ng mabuti.
Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Awit Kapitulo 11, talatang 5. Sinusubok ng Panginoon ang matuwid, ngunit ang masama at ang umiibig ng pangdadahas ay kinapopootan ng kanyang kaluluwa. Ayan, happy SPBB sa lahat ng mga kapatid sa MCGI. Happy SPBB, Sunny at James. Happy SPBB, amigo Sherwin at James. Same to both of you. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-4 sa buwan ng Oktubre 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo Libertad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Friday morning, October 4, 2024. Mula po dito sa Nottingham, Maryland, ako si James Bontuyan. Happy SPBB! At ako naman po si Sunny Cos mula dito sa Hollywood, California, USA. At dito sa UNTV at UNTV, Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.